It's been 6 months since nag-upload ako dito sa channel natin. And ang gusto kong sabihin sa inyo is, magre-rebrand na ako. Kumbaga, like kung matagal ka na dito sa channel na to, ang most likely na ina-upload ko ng una is more on fashion tips, like paano pumorma, paano pumorma itong damit na to, itong bagay na to, or itong accessories na to, paano ka pumogi, etc. Yun yung ina-upload ko dati. And then, medyo nag-slight transition ako sa personality development kasi mahilig talaga sa personal development, like more on motivation, attraction, relationship, meron din. May konting business. But, actually ngayon medyo naninibago ako ngayon kasi hindi ko alam kung ano magiging effect nito. But kasi ang gusto kong mangyari is maging consistent ako. And for me, para maging consistent ako sa ginagawa ko, dapat gusto ko siya. And yung ginagawa ko, especially itong content na to, is doable ko siya na gawin ng paulit-ulit. Kasi kahit sinong content creator nakakaramdam na may burnout din sila. Like, nauubusan din sila ng creativity. And syempre, may mga factors din dyan kung saan ka nag-shoot, kung ano yung isushoot mo, marami. So, yung mga malalaking creator, sure yan, may mga teams na sila na tumutulong sa kanila. But saan kasi ngayon, bumalik ako sa ako lang. Dati may editor ako, but ngayon, nag-aral na kasi siya, hindi niya nakaya. So, kaya ako ulit yung gagawa. But, ayun, so may mga realizations kasi ako, may mga tinetest ako, and usually kahit sino naman tao dumadaan sa ganun. Kasi hinahanap mo kung ano yung para sa'yo at kung ano yung kaya mong magawa ng tuloy-tuloy. Aminado ako na dahil sa fashion yan, nagkaroon tayo ng 100,000 subscribers, which is hindi lahat nagkakaroon ng ganyan dito sa YouTube. No? And para sa akin, malaking success yan. And feeling ko, para makarating ako sa next goal ko, which is 1M subs, kailangan, yung ginagawa ko noong una, is hindi na ganon. Hindi siya sa content. Kasi may mga iba naman, yung content nila na nag 100k subs sila hanggang mag 1N, hanggang all throughout, yun pa din. Like si Kong, yun pa rin yung content niya. But sa akin kasi, ang feeling ko, pagka sa passion ako nag-focus, baka yung growth is hanggang dito lang. Kasi aminado ako sa sarili ko na yung fashion is, although hobby ko siya, gusto ko siya, like passionate ako dun, hindi ako ganun ka dive in sa kanya. Like, hindi ako ganun ka, alam mo yun, ka seryoso pagdating sa passion. Kasi, aminado ako sa sarili ko, hindi lahat ng forma kaya kong gawin. Hindi ako mahilig sa sobrang streetwear, hindi ako mahilig sa sobrang, alam mo yun, soft boy, hindi ako mahilig sa sobrang star boy. Ang most likely na forma ko lang talaga, casual, rugged, may konting streetwear pero yung light lang. Then business casual or formal, yan yung madalas ko na forma. And napansin ko yung forma ko, madalas nakaayon sa lifestyle ko. Kumbaga, let's say, kung mag-office ako, doon ako magpo-formal or business casual. Kung lalabas ako, doon ako nagka-casual or nag-streetwear. And most likely, doon lang umiikot yung forma ko. And kaya lagi ako nakakatanggap ng comments na paulit-ulit yung forma mo, na paulit-ulit yung style mo. Eh kasi ganun talaga ako. Ayoko na nag-iisip talaga ng forma. Na kung pwede nga lang, all black lang yung forma ko lagi, paulit-ulit lang. Yun na yung gagawin ko eh. Kaso syempre, gusto ko rin mag-style ng iba. So sabi ko, kung magpo-focus ako sa content na passion, at ako sa sarili ko, hanggang dito lang yung forma ko na gusto, hindi ka mag-grow pagdating sa passion. Kasi ako, ang focus ko talaga is more on improvement eh. And for me, yung passion is isa lang doon sa improvement. Especially sa lalaki, isa lang siya sa improvement kasi meron pang psychological, may mental pa, may emotional pa, may financial pa. And ako, nandun ako sa era ng buhay ko ngayon na lahat to inaayos ko. Kumbaga sa finance, kahit pa paano okay na. Kasi syempre nakapag-travel naman ako, may kotse na din, may maayos na bahay. So kahit pa paano masasabi ko na okay na ako doon, hindi naman ako yung naghihirap na sobra. Emotionally, kahit pa paano okay na, hindi naman ako nagagalit na lagi, hindi kagaya ng bata ko.
And spiritually, lagi naman ako connected kay Lord. Physically, continuous wina-workout ko rin yung sarili ko, pinapalaki ko pa, pinapaganda ko pa yung katawan ko. And sa fashion, sa image, okay na ako. Masasabi kong okay na ako kasi lahat ng forma na pwede kong gawin, kaya kong gawin. Kaso nga lang, ayokong bilhin kasi nasasayangan ako. Let's say, bibili ako ng gantong jacket na more on pan streetwear. Hindi ko naman siya magagamit lagi. So, yun ako personally. And naisip ko pa, kung magpo-focus ako sa fashion, paano ako lalaban sa mga fashion creator? Paano ko lalaban kay David Gison, na sobrang galing na pumorma? Paano ka lalaban kay Wisdom K, na sobrang galing na pumorma? Kila Stephen, Justin, sobrang daming magagaling pumorma, especially sa TikTok. So, feeling ko, kaya kong lumaban, kaso feeling ko hindi siya congruent dun sa gusto ko. Kumbaga, hindi ako yun. Kumbaga, nagkataon lang siguro dati na yun yung kaya kong i-produce na content. Kasi dati, kung magpo-focus ako ng business or what, wala naman ako may content. Kumbaga, dati, yun yung kaya kong ma-content. So ngayon, I'm confident to say na may iba na akong kayang i-offer sa inyo na hindi lang fashion. Na hindi lang forma-forma, na hindi lang grooming-grooming. May ibang aspect pa ako ng buhay ko na willing ako to share sa inyo. Na alam ko marami kang matututunan, na alam ko marami kang ideas na makukuha. Especially kung bata ka pa lang at alam mo yon, nasa unang part ka pa lang ng buhay mo na hindi mo alam yung gagawin mo. And feeling ko ito is makaka-inspire sa'yo. And marami, kasi actually nilist down ko yung mga yung mga strength, hobbies, and weaknesses ko. Papakita ko sa'yo ito. So, kaya kung mapansin mo, di ba, nagpalit na rin ako ng pangalan, hindi na JC Styles, yun, syempre nakapokus yun sa fashion. So, ang apelido ko talaga is Torres. So, ito ang initial ko, JC. Okay? So, ito yung mga strength ko. Ito kung saan ako magaling. Ito yung sobrang feeling ko lang na alam mo yun, kaya ko siyang gawin ng paulit-ulit, which is business. Kasi, mahilig ako sa business and passionate ako sa business. Okay? And every day ng buhay ko, ito yung ginagawa ko. Mas madalas ako mag-business kaysa mag-forma. Okay? Kumbaga, part lang ng malaking araw ko yung forma, pero most of the time, nasa business ako. And syempre, kaakibat niyan yung personality development. Yan, kumbaga, nag-aaral ako, etc., basa, and everything. Then family. So, syempre, kung nakakita mo yung Instagram ko or yung TikTok ko, nag-post ako doon, kasal na ako. And feeling ko, isa din to sa makakatulong sa inyo. Kasi ako, lumaki ako ng broken family. And ngayon, I'm confident to say ngayon na mag-i-start ako ng family. But though wala pa naman kami plan mag-anak, kumbaga kami pa lang ngayon. So, most likely family and relationship yan. And then sa hobby, nandyan naka-indicate yung fashion. Okay? Accessories, grooming, fitness. Okay? Kasi consistent ako mag-gym, then reading. So, mahilig ako magbasa. And syempre, travel. Kami ng asawa ko, madalas kami mag-travel either local or domestic. Like last year, 5 to 7 times ata kami nag-travel. So, gusto ko din ma-share sa inyo yan. Then, sa travel namin, either business and leisure yan. Okay? Then, ang weakness ko talaga is yung trending na mga passion. Like yung mga nakikita ninyo, diba, pa-iba-iba mga passion ngayon. So, hindi ko siya kaya. I mean, kung gugustuhin ko, pwede. Pero, alam mo yun, hindi ako masaya doon. Yun yung exact term. Then, detail vlog. Like yung parang mga kagaya kila Kong, yung mga ganong vlog. Most likely, hindi ko siya kaya. Pwede kong aralin, pero hindi rin ako masaya sa ganon. And next, yung mga emotional-driven na content. Kumbaga, yan yung mga content na, alam mo yun, parang mala Mr. Beast, malakong, or, alam mo yung maraming nangyayari. Yung mga emotional-driven content, yan yung mga talaga matataas yung production, which is may mga kaya nun, and ako personally hindi ko kaya. Hindi ako magaling mag-edit, hindi ako magaling mag-shoot, more on basic lang talaga ako. So ngayon, I'm planning na
itong mga content ko is ipopokus ko kung saan ako magaling and kung saan ako magaling, kung ano yung nangyayari sa buhay ko, and at the same time, i-incorporate ko doon yung mga hobbies ko. I-incorporate ko yung fashion, yung accessories, yung grooming, fitness, reading, and travel. In a way na hindi ako travel vlog, hindi ako fashion creator, hindi ako accessories, hindi ako grooming, nandun siya. Kasi isa yun sa mga mahal ko din eh. Pero hindi ako nakapokus dun. No? So, feeling ko, ang pinaka magbe-benefit dito sa channel na to is kung ikaw yung tao na gusto mong pumorma, oo, pero gusto mo rin ayusin yung ibang aspect ng buhay mo. Feeling ko ikaw yung makikinabang talaga dito. Kumbaga, kung ikaw yung tao na may goals ka, gusto mong ma-master yung sarili mo, lahat ng improvement na kaya mong gawin sa sarili mo, gusto mo, pasok na pasok ka dito. And kung ikaw yung tao na gusto mo ma-inspire, gusto mo ma-motivate, in a way na hindi ka nila-lecturean, okay? Kasi yun din napansin ko, yung mga tao ay nilang nila-lecturean sila, ayaw nilang, sinesermonan sila. Ang gusto nila matuto ng maayos. Kaya ako dati pagka yung mga teacher is sobrang sungit, hindi ako nakikinig. Kumbaga, doon ako nakikinig sa mga teacher na maayos magkwento, entertaining. Kumbaga, hindi naman sila parang clown, pero alam mo yun, may mapupulot ka once na nagkukwento sila. And ganun din sa akin. Sa result, wala naman akong, alam mo yun, kumbaga, definitely ito, once ginawa ko to, bababa talaga yung views, sure na sure ako. But, feeling ko, lang yan, transitioning lang. Kasi napansin ko din yung from passion, then nag-personality development ako, bumaba din yung views. But, wala naman akong pakialam doon. Kasi, ako, ang gusto ko nang mangyari ngayon, yung mga followers ko, is, alam mo yun, ma-elevate yung thinking nila. And at the same time, gusto ko rin ma-attract yung mga taong kagaya ko, na gusto mag-improve yung sarili nila. Yun yung gusto ko ma-attract. Ayoko ng sobrang dami kong followers pero hindi nag-iisip. Yung ayaw ko. Kumbaga, gusto ko pagka-followers kita or kapag nanonood ka sa akin, ikaw yung tipo ng tao na matalino ka or nag-iisip or nag-workout ka, nagbabasa ka, or nag-excel ka sa work mo or may business ka na ginagawa, yun yung gusto ko maging followers. Syempre happy ako sa mga followers na meron ako kasi nire-recognize nila ako, nababalidate nila yung work ko. But, gusto ko pang ma-attract yung mga tamang tao. Okay? And ikaw, kung gusto mo rin gawin yun, kung gusto mo sumabay sa ganon, feel free. Kasi yun na yung mga gagawin ko. Papakita ko sa inyo yung mga behind the scenes na mga ginagawa ko, pati ng asawa ko, kasi syempre may ginagawa din kaming dalawa. Makikita mo yung glimpse ng buhay ko. Hindi lahat, syempre. But this time, gusto ko mas maging authentic, gusto ko mas maging real. Kaya nga ginawa ko ng Torres, kasi yun talaga ako. Si JC Styles, actually yung sinasabi nila, kaya Styles yung apelido na yung gamit ko dito is more on forma. Hindi po, okay? Kaya ako JC Styles kasi nung panahon ng mga 2015, 2016, ang idol ko talaga si Harry Styles. Kaya ginagawa ko yung forma niya, skinny jeans, boots, tapos mga floral. Gayang-gaya ko yun. Then, one time, yung tropa ko, tinawag ko, JC Styles. Kasi kilala niya rin si Harry Styles eh. So, sabi ko, ganda rin ng name na, JC Styles. So, kaya gumawa ako ng content na JC Styles. So, nagturo-turo ako ng forma. And that time, nasa era ako na gusto kong gumanda yung forma ko. Kasi, syempre, wala naman akong pera no, na pinakakaya kong improve talaga yung forma ko lang. Kaya that time, alam mo, mga overruns lang yung nabibili ko, ukay, mura lang. Hindi pa ako bumibili ng mga designer nun. And feeling ko, nalagpasan ko na yung ganong era. Okay? And sa sarili ko, alam ko na yung forma na gusto ko, which is yun lang yung gusto kong paulit-ulit gawin, which is casual, konting streetwear, like yung minimal lang, hindi yung sobra talaga na kagaya ng mga like sila David. Kasi sobrang gagaling nila doon, hindi ko siya kaya talaga. And yun, saktong streetwear lang or saktong casual kasi like pag lalakad-lakad ka lang. And then ang pinaka gusto ko talaga is formal, old money. Yan yung mga gusto kong forma kasi pasok siya sa
ano ko, sa mga ginagawa ko. And syempre rugged, lagi ko yan. Gustong-gusto ko yung rugged. Like mga leather jacket, boots, yan. So, yun. Actually, excited ako and willing ako to try itong content na to for this year, for the next years. Gagawin ko siya kasi ito yung feeling ko na content na kaya kong consistent. Soon, pag lumipat namin ng bahay, iba na yung status ng business, iba na yung status namin. Soon, pag nagkaanak na kami, makikita nyo siya. Okay? In a way, lalo na kung mas bata ka sa akin, may matututunan ka. Siyempre, yung mga mistakes ko, isi-share ko sa inyo along the way. Yung mga realization ko, isi-share ko sa inyo along the way. So, kumbaga, may mentor ka na rin na alam mo yung virtual. Yun. So, excited ako. And pagpasensya niyo yung mga edit ko kasi ako yung mag-edit ngayon. Pero gagandahan ko, nag-invest ako sa editor. Hindi editor na mag-edit sa software pala. But soon, plan ko din magkaroon ng editor. So kung magaling ka mag-edit, let me know. Mag-invest din ako sa mga LUTs or yung mga preset para at least aesthetic yung mga ano natin. And actually, ang gamit ko ngayon is si DJI. Yun, kasi mas madali siyang gamitin sa akin, mas nasusulit ko siya. May Canon naman ako, pero nahihirapan pa mag-setup. So, I'm a simple guy, okay? Gusto ko lang madali yung mga bagay-bagay. Yun, so, actually excited ako. Marami na ako ng content kasi papakita ko din sa inyo yung travel vlog namin ng asawa ko sa Korea, which is nag-honeymoon kami. Yan yung next natin i-upload. Outfit na ginawa ko bago mag-Hong Kong kasi nag-Hong Kong kami bago to ma-shoot syempre nauna yung mga Hong Kong, yung mga travel bago to. So ipopost ko din yung paano ko nag-pack, ano yung mga damit na ginawa ko, and then yung Hong Kong travel vlog namin. And after that, marami pang naka-line up. So yun lang, maraming salamat. I hope na sana magstay ka, and kung bago ka pa lang dito sa channel na to, ito na yung mga masusubaybayan mo. Pero kung gusto mo panoorin yung mga una kong video, feel free. Okay? So yun lang, maraming salamat and bye-bye.